At welcome po muli sa ating daily morning devotional. Para po sa umagang ito, ako po ang inyong presider. And our program this morning, we will start with our opening song and opening prayer. Then our speaker for this morning is Brother Jefferson Buko. And by the way, our opening prayer will be led by Brother Japet Buko. And after our speaker, we will head on to our closing song and closing prayer. That will be the program for this morning. With that, let us now have our opening song and opening prayer. Good morning and God bless us all. Brother Japet. Wala po rito. Ayan, since wala po si Brother Japet, Sister KD, ikaw po ba yan? Pwede po ba ikaw mag-lead sa ating opening prayer? Um, Brother Rob, would you be, would it be okay if you led our opening prayer po? Yeah, let's pray. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for a new day and for your blessings. Watch care over the night. And Lord, we ask that as we submit ourselves to you, that we might find strength for this day, that you might bless us in our actions and our thoughts, and help us to be close to you in all that we do. And Lord, as we study this devotion this morning and your word, we ask that you come and inspire us, Lord, to the things of God and his righteousness. Be with our families, Lord, and we ask that the knowledge of God is our strength and our stay. And may this be our guide this day. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Brother Rob, for leading our opening prayer.
Now let us listen to the message our speaker will be sharing with us this morning. Yun, so good morning po sa inyo lahat. And welcome po muli sa ating morning devotional na ang ating pong papagat ng ating pag-aaralan ay When Shall These Things Be? Ito po ay ating pong matatagpuan sa December 12 ng Christ Triumphant. Sabi po sa ating key text na mababasa po sa Matthew 24 verse 3. The disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Christ warned his disciples of the destruction of Jerusalem as well as of the temple. This event was foretold by Daniel. The oblations and sacrifices were no more of value. For type had anti-type in the event, great oblation. Yan. So, sabi po rin dito na si Kristo raw po ay kanyang pong binabalaan ang kanyang mga alagad na yung Jerusalem daw po at yung templo ay ito po ay masisira. Masisira. At dito po sabi din po ni ito rin daw po ay na-predict nung kung maalala natin, ito po ay na-predict po ni Prophet Daniel na nung matagal na, no? Na ito po ay mangyayari din. Ito po ay mangyayari doon sa Jerusalem na po ay mawawasak, no? At dito raw po ay yung sacrifice daw po na yung pagkamatay ng ating Panginoon na si Jesucristo na yung doon po sa old system ng pag-offer ng mga animals at yung ibang mga sacrifices sa loob ng templo ay hindi, ito raw po ay hindi na daw po magiging kailangan pa, no? At yung symbols daw po na types ay o yung ito po ay na-fulfilled na kapag daw po ang totoong bagay na yung anti-type ay ito raw po yung tumutukoy sa sacrifice ni Kristo na nangyari na. So dito po ay tinuturo po sa atin na yung mga salita daw po ng ating Diyos ay ito po ay napaka-trustworthy. Kasi po sa lahat po ng kanyang sinasabi ay ito po ay nangyayari talaga, no? Dito po sa, diba, sa Book of the Revelation, may marami po doong mga signs, no? At ating po malalaman na ito rin po ay mangyayari sa mga susunod, no? Kaya tulad din po ng mga tayo po ay pinaghahanda para sa darating na panahon na kung saan ay maraming mga senyas, no? Tulad ngayon na ito po ay nakasulat na rin din po sa prophecy yung may mga wars, no? At ngayon po natin nakikita na yung mga sa government, marami ng kasamaan na nakikita natin. Yan. So dito po ay tayo din po ay nire-remind na yung sacrifice po ng ating Panginoon na si Jesucristo, ito po ay kumpleto na at enough na. So hindi na daw po natin kailangan pang mag-rely sa mga rituals para lang ito ay tanggapin ng ating Diyos, no? So kumbaga ang kinakailangan lang po is yung pananampalataya natin sa Kanya, no? Ayun lang po yung pinaka-need ng requirements para tayo po ay tanggapin ng ating Diyos. So sabi po sabi po dito, when Christ referred to the destruction of Jerusalem,
His prophetic words reach beyond that event in the final conflagration that will take place in the day when the Lord rises out his place to, to punish the world for their iniquity. When the earth shall disclose her blood and shall no more cover her slain. This entire chapter is a warning to those who shall live in the last scenes of this earth history. Ayan, so nung pinag-uusapan ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad ang about dun sa destruction ng Jerusalem ay hindi lamang niya binabanggit yung mga yung mga salita na patungkol dun sa event, no? Sa isang event na yon. Kumbaga yung kanyang mga salita ay ito rin daw po ay pupapatungkol sa kung ano po yung mangyayari sa mga um, future time, no? Daw kung saan ah i-judge na ng ating Diyos kung sino dito sa mundo yung ating mga kasalanan. So ito rin po yung dun po sa mga pinag-usapan ng ating Panginoon. No? Hindi lamang dun sa Jerusalem, yung pagkawasak ng Jerusalem ang kanyang sinasabi, yung kinikwento dun sa kanyang alagad. Bagkus dun din sa mangyayari sa atin, no? Yung mga in the last days, no? Yung final judgment, no? Na kung saan ito po ay hatulan tayo ng ating Diyos kung tayo ba ay worthy na makapasok sa harian niya. No? At sabi nga dito na um, yung full chapter daw po ng ating binabasa ngayon ay ito raw po ay pumapatungkol para tayo po ay babalaan, no? At bigyan ng paghahanda ng ating Diyos para sa mga tao na mamumuhay during sa final events ng history ng ating mundo. Na tayo po ay pinibigyan pa ng marami pang mga oportunidad at mga tsansa na magbago, mag-prepare na maghanda, para tayo din po ay hindi maligaw ng landas at hindi pa mapabilang dun sa mga tao na magsasabi na bato tabunan mo ako sa yun, yung may darating na liwanag. Sabi rito, turning to his disciples, Christ said, "Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Many false messiahs will appear, claiming to work miracles and declaring that the time of the deliverance of the Jewish nation has come. This will mislead many. These words were fulfilled. Between the death of Christ and the siege of Jerusalem, many false messiah appeared. But this warning is given also to those who live in this age of the world. The same deceptions practiced prior to the destruction of Jerusalem will be practiced again. The same events that took place at the overthrow of Jerusalem will take place again. Yeah, so sabi rin dito na si Jesus daw po ay siya po ay tumingin sa kanyang alagad at ito po ay kanyang sinabi na kayo ay mag-ingat, no? At huwag niyong hahayaan na ang sino man ang lokohin kayo, no? So ito po ay kanya pong winarningan na ang mga tao ay maraming pong magpe-pretend na sila po ay isang Misaya, no? Kaya nga ito ay sinabi niya sa kanila, no? Na maraming mga tao noon ang magpapanggap at ngayon ang magpapanggap na sila po ay ang Misaya na nasa prophecy, no? At marami din po mga tao dahil sa pag-claim nila na sila po ay ang anak ng Diyos, sila po ay isang Misaya, ay marami din sa kanila ang mag-claim na sila din po ay nakakagawa ng mga mirakulo, no? At kanila po sila sabi na sila po ay pinadala dito para iligtas ang Jewish nation. Dahil marami ng mga tao noon sa panahon po ng ating Panginoon na marami ding naniniwala sa mga fake na Messiahs ito, no?
na tulad na lang po ng pagkamatay ng ating Panginoon at nung bago pa masira ang Jerusalem ay marami na po mga false leaders ang nagpakita, no? At marami na din noon ang mga taong ito ang na-deceive ng mga tao. Katulad na lang po ng mga sinabi ng ating Panginoon. Pero itong warning po na ito na kanyang sinabi doon sa mga alagad ay hindi lamang para sa panahon na iyon. Bagkus, ito rin po ay papatungkol sa mga tao na namumuhay sa in the present time, no? Sa ngayon pong mga panahong ito, no? At kung makikita natin ay maraming ang mga tao, mga leaders, ang mga ito mga nagkukunwari na sila po ay anak ng Diyos, na sila po ay si Kristo, 'di ba? At sila ay pinadala, 'di ba? Makikita natin na napakarami. Merong mga iba na dahil para kanilang mapaniwala ang kanilang mga miyembro na sila nga ay ang anak ng Diyos ay sila ay mag-acting, no? Para gumawa ng miracles or um, yung mga iba pang pandaraya para lang malinlang ang mga taong ito. Marami silang haka-haka, mga iba pang mga salita para lang ma-convince sila na sila nga ay ang anak ng Diyos, no? Kaya nga, ito pong mga same tricks at yung mga kasinungalingan na lilinlang sa mga tao before dun sa destruction ng Jerusalem ay turon din po ay mangyayari sa panahon po natin ngayon. Kumbaga similar events lang po at yung deceptions ay ito po ay will repeat itself, no? So kung ano po yung nangyari noon ay mangyayari sa ngayon. Kaya nga po tayo po ay tinuturuan dito na maging alerto at maging grounded sa katotohanan, no? Hindi naman po sa lahat na ah, ng tao ang mag-claim na sila po ay pinadala ng Diyos, no? Pero bago po natin paniwalaan ng tao ay siyempre kailangan po natin itest ang lahat, no? Mula sa mga words ng ating Diyos so that we don't get misled dun sa mga fake teachings na naririnig natin, no? Yung mga fake miracles or yung mga leaders na kanila lang lamang gusto na i-deceive tayo o yung mga tao. So, ang tanging solusyon lang doon para tayo po ay hindi malinlang sa mga ganong mga sitwasyon, yung mga ganong mga senaryo, ay tayo po ay manatiling close sa ating Diyos para tayo po ay kanyang tulungan na i-recognize ang katotohanan mula sa mga kasinungalingan. Sabi dito, prior to the destruction of Jerusalem, human beings wrestled for the supremacy. Emperors were murdered, those who supposed to be standing next to the throne were slain. Ayan. So, bago para po masira yung Jerusalem ay marami na po mga tao ang naglalaban-laban, no? Sa kanilang mga authority, yung kanilang mga position at anong kanilang mga power, no? At kumbaga ito po din po ay ganoon din po sa mga leaders, no? Na gusto nila na sila po ay yung pinaka-importante. Gusto nila na marami sa kanila ang willing na pumatay para lamang makaupo doon sa trono. At kahit din daw po yung mga yung mga susunod na yung mga bloodline ng hari ay marami din doon na sila rin po ay nagpapatay, naglalaban-laban hanggang at ito po sila po ay lumalabag na sa kautusan na pumapatay na po sila, no? Bagay dun po sa panahon na yun ay ito po ay full of violence, mga jealousy at mga tao na gusto nilang i-try na i-outdo yung mga tao sa kanilang control, no? So dito po ay niremind po tayo na kapag tayo po ay
ating hinayaan ang ating pride at ang ating mga desire para kung i-take over yung ating power, ay ito raw po ay mag-lead sa distraction, no? Kaya ang totoong leadership lamang po ay manggagaling sa mga pagkakaroon po ng humility at fairness at yung pagsunod po natin sa ating Diyos, no? Hindi po dapat ito doon sa paglakad natin para lamang tayo ay matignan ng mga tao na tayo ay mataas sa kanila, mataas sa mga iba pa, no? So, yan, kailangan lamang na natin to yung maging simple, mamuhay ng simple tulad po ng ating napag-aralan kagabi. Tulad po nila Daniel na um ay, kahapon po nung umaga na um para lamang kanilang maiwasan yung mga worldly pleasures, yung mga libangan dito sa mundo, ay sila po ay nabuhay ng simple. At ganoon din po nawa tayo para tayo po ay hindi masyadong matukso o matukso at mahulog sa patibong ng mga kamunduhang mga bagay na ito. Yan. So, sabi dito na though the apostles God gave the Jewish people a last opportunity to repent, he manifested himself through his witnesses in their arrest, in their trial, and in their imprisonment. Yet their judges pronounced on them a death sentence. Yan. So, ang Diyos daw po ay nabigay po siya ng mga tsansa, one last chance sa mga Jewish people para po sila ay magrepent sa kanilang mga pagkakasala, no? Na ito pong pagsabi po ng Diyos ay ito po ay para masabihan niya yung mga Jewish na taong ito ay kanya po pinadala yung mga apostles para po sila po ay maparangalan, mababalaan, mabigyan ng tsansa na magbago, no? At pero nung ang mga apostles daw po sila po ay nag-preach na ay kanya pong ipinakita ng Diyos yung kanyang presensya. Kahit ang iisa sa kanila doon sa mga apostles ay naaresto at yung iba naman ay nakulong, no? Nakulong agad, no? Pero despite nga po dun sa pagkita nila sa gawain ng Diyos dun sa mga messengers na kanyang pinadala, ay pinili pa rin po ng mga tao na sila ay pinili pa rin po ng mga leaders na um, sentensyahan sila yung mga disciples nito dun sa kamatayan, no? At kinala pong nireject yung mga message at yung maging yung mga messengers na pinadala ng ating Panginoon, no? So grabe, binigyan na sila ng mga babala, mga tsansa ng ating Diyos, no? Para lang sila ay magbago at magrepent upang sa huli hindi sila mawasak, no? Pero ang ano po yung ginawa nila? Kanila pong pinakulong. At hindi lang yun, kanila pong sila ay pinarusahan na sila po ay mamamatay, no? So grabe yung kanilang kasamaan, no? Compare naman natin sa mundo natin ngayon na sobrang sama na rin, no? Ah, kaya nga tayo po ay niremind ng Diyos um, na tayo po ay binibigyan ng chance ng Diyos na magbago. So, um, kahit po nakita na natin ang truth ng malinaw ay expected din po natin na marami po mga tao ang mag-reject na ito, no? So, for example, na tayo po ay nag-preach sa isang public na place, no? At tayo po ay nag-preach doon, no? At marami din po mga tao ang makikinig at marami ng mga tao ang ah dito ang hindi nila papansinin yung ating mga sasabihin, sinasabi. So, ganoon din po, no? Parang
napakaraming mga tao ang gano'n sa panahon natin ngayon, no? Pero, 'di ba, ang sabi naman po ng ating Panginoon, once na natin pong na-preach sila mula sa mga babala para sa kanila ay nasa sa kanila na lang po 'yun kung kanila po ito'y tatanggapin o hindi. Kasi in the last days, sa final judgment po ay sila po'y hatulan ng Panginoon na kaya sila ah, um, kaya sila mapaparusahan dahil hindi nila tinanggap yung liwanag. Sabihin nila, hindi ko naman alam 'yun, eh. Tapos sabi ng Panginoon na kayo ay binigyan ko ng tsansa, no? Yung nagpadala siya ng mga mensahero para lang sila ay mababalaan. Pero sa uli ay kanila lamang binaliwalaan yung mga ganong bagay. No? Kaya tayo din po, kung tayo naman po ay makarinig po ng liwanag o makatanggap ng liwanag, ay ito po yung ating tanggapin at maging guidance nawa natin para sa paglakad mula sa kaligtasan. No? At sa panghuli, sabi dito na panghuli na ba 'to? Ah, So it will be so it will be again, the Seventh-day Adventists will fight in the battle over the 7-day Sabbath. Christ told his disciples that they would be delivered up to councils, but he told them also that they would not be anxious how they might vindicate the truth. For he would give them a mouth and wisdom that all their adversaries could not gainsay nor resist. Ayan. So, katulad po na nangyayari sa past ay mangyayari nga sa ngayon, no? The history will repeat itself. Na something similar naman po na mangyayari sa panahon natin ngayon. Na yung mga Seventh-day Adventists na po ay makakaharap ng conflict dahil sa kanilang paniniwala sa keeping ng seven-day Sabbath. No? Ito po ay sinabi po ng Diyos sa mga disciples na sila po ay dadalhin sa mga korte at sa councils para po i-test yung kanilang faith. No? Pero kanilang sinabi din po ng ating Panginoon sa kanila na kung sakali man na kayo ay dalhin sa mga korte o sa councils ay huwag kayong mag-alala. Kasi dahil sa inyong pag-defend sa inyong mga sarili. No? Sabi nga dito, bakit? Kasi um, dahil si Kristo himself, no? Na kaya niyang bigyan sila ng mga right words at mga wisdom na kanilang kinakailangan. Na kung sakali mang may mga kalaban, kaaway, ang nais tayong hamakin o i-judge ay tayo po ay merong panlaban. Ito po yung salita ng ating Diyos, no? Na hindi man kailanman matatalo. At tayo po ang magwawagi sa dulo dahil sa ating hawak-hawak na liwanag at ang katotohanan. So dito po, ito yung pinaka-important part, no? Na kung sakaling nga tayo ay makaharap ng mga taong matataas ang posisyon at tayo ay tinetest sa ating mga faith, no? Ay tayo po ay tumatayo sa katotohanan natin Diyos at tayo po ay hindi lamang nag-iisa sa laban. Bagkus siya po ay kasama natin sa bawat araw nating paglakad at sa mga sitwasyon na tayo po ay nahihirapan. Kaya nga tayo po ay binigyan ng promises ng ating Diyos ng wisdom, ng strength at ng iba pang mga katotohanan na kinakailangan natin sa hinaharap. No? At ang part lang natin doon ay maging stay faithful sa Kanya at bahala na ang Diyos sa atin. No? Magicians and sorcerers claiming miraculous power drew the people after them to the mountain solitudes. But this prophecy was spoken also for the last days. This signs is given as sign of the second advent. Companies inspired by Satan will be formed to deceive and to delude. Ayan. So, nung mga nakalipas po na panahon, yung mga magicians at yung mga sorcerers ay ito po ay
kanilang kiniklaim sila po ay binigyan ng Diyos na super special na supernatural powers, no? At para lamang kanilang mapaniwala, makita ang mga tao na sila nga ay pinadala ay binigyan ng Diyos ng mga pangyarihang ito, ay kanila pong kinumbinsa sa mga tao na sumunod sa kanila sa mountains at sila ay nagpretend na kumbaga kung paano nila perform yung mga miracles na ito. So, katulad po ng mga prophecy na sinabi ng ating Panginoon na si Kristo ay hindi lamang ito papatungkol dun sa mga ancient times na. Kumbaga ito rin po yung nag-a-apply sa mga ating huling araw na kung saan sa mga huling araw ay maraming mga tao, maraming mga grupo na na ang leader nila si Satan ay mag-rise, kumbaga magpapakita, no? Maraming mga grupo ang lilitaw sa mga huling araw, no? Para lamang ma-convince tayo ang mga tao na maniwala sa kanila ay kanilang ipapakita sa atin ang mga miracles na kung saan sa behind the scenes ay sila ay may kasamang mga evils, no? Evil spirit para lamang um para lamang mapaniwala nila na sila nga ay pinadala ng ating Diyos para sa atin, no? At tulad po ng sabi ko kanina na maraming mga false leaders na mag-aangkin na sila nga ay ang Panginoon, ang Kristo, diba? At ang kanilang goal lamang ay ang maloko ang mga tao sa mga false miracles at malid sila sa relationship natin sa ating Diyos. So ito nga po ay pareho din po na senaryo na kung saan o signs na mangyayari sa second coming ng ating Panginoon, no? So ano ba yung solusyon para tayo po hindi mapaniwala, no? Ang kasabi po ng ating Panginoon na kapag siya po, pag dumating na po siya ay ang lahat po ng mga tao ay makikita siya, no? Maging ang mga hayop, diba? Kahit sa buong lupalok ng mundo ay makikita siya sa kanyang pagdating, no? Pero ngayon ay dahil marami din mga tao ang di nag-aaral ng mga totohanan, ay maraming ang naloloko agad dahil sinasabi nila na siya nga yung pinadala. Tignan mo siya, nakakagawa siya ng miracles, diba? So, ayun po yung ating dapat na pag-aralan, no? Hindi lamang tayo maghanda para sa yung sarili, bagkus ating isaliksik ng mabuti, ano ba yung katotohanan. At ito ay ating pag-aralan para sa uli ay kaya nating i-defend yung mga kaaway o yung mga tao na nag-claim sila nga ay ang Panginoon ay at sila ay may totoong katotohanan. So, dito po sa ating devotional ay nga po, no, napaka ganda ng ating pinag-aralan na kung saan ito po ay papatungkol nga sa mga last day events, no? Tulad po ng sinabi ng ating Panginoon sa kanyang alagad sa destruction ng Jerusalem ay marami po mga false messiahs, deceptions, fighting sa mga power or mga persecution at yung mga rejection ng truth at maging sa mga false miracles ang mag-appear in the last days. Ito ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoon, no? So, kung makikita natin ngayon, pansinin po natin ngayon sa panahon po natin ngayon, no, marami na mga wars, no? Maraming mga fighting, yung mga naglalaban-laban sa pwesto ng government, no? Na, 'di ba, marami ng mga nagrarally, 'di ba? Marami ng mga kasamaan ng unti-unting lumilitaw, no? At asahan din po natin na mula po sa mga sinabi ng ating Panginoon at yung mga iba pang mga prophecy ay ito na po ay mangyayari na. Dahil ang pagbalik po ng ating Panginoon ay napakalapit na. So dito po sa ating devotional ay tayo nga po ay binibigyan ng tsansa ng ating Panginoon na magbago, na mag-prepare sa ating mga sarili na maghanda upang sa pagdating ng ating Panginoon ay tayo po ay mapabilang sa mga maliligtas.
wag po tayo nawa maging katulad ng mga no, mga tao noon na, diba, tulad po ng sinabi ko kanina na sila po na yung mga disciples po na pinadala ng Diyos para lamang po bigyan ng tsansa ang mga Jewish na magbago ay kanila lamang pinakulong yung mga disciples na ito. No? Huwag po nawa tayo maging ganoon. Bagos kung tayo po ay makatanggap ng liwanag, ay ito po yung ating tanggapin ng ating puso. No? At ayun din po para po mga malabanan yung anumang mga kamalian, yung mga false teachings ay ayun po, mag-aral po tayo ng ating ng Bible with the guidance of the Holy Spirit at tayo po ay kailanman ay bibigyan ng protection ng ating Diyos at ng kalakasan para malabanan yung mga ganitong mga bagay. At ayun lamang po, kumbaga sa simple na salita na paraan ay tayo po ay manatiling faithful at manatiling alerto at huwag po tayong madaling maloko. No, at sabihin po natin na yung history po ay will repeat nga itself. Pero bagaman mangyayari ito sa hinaharap ay asahan po na natin na ang Diyos po ay tatayo para sa mga tao, sa kanyang bayan hanggang sa mga huling panahon. Muli magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Yan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa amin ngayon. May we all have been blessed by the message that you have shared with us. Ngayon po, tayo ngayon ay dumako na sa ating closing song and closing prayer.
Let's pray. Ang maraming banal sa trono mo ay nasa harapan ng kalangitan. Ama, maraming salamat po sa mga mula sa paggising niyo po sa amin para po aming pag-aralan at tanggapin ng mga warnings at ang mga salita ninyo. Maraming salamat, Ama, sa mga liwanag na ito. Ito po yung naway aming may tanim sa aming mga puso at isipan at aming mga sa kabuhayan. Tulungan niyo po kami na ang mga liwanag at mga babala na aming narinig sa umagang ito ay magsilbing guide namin upang kami po ay hindi madaling maligaw sa landas ng kaligtasan. At ito rin po ay aming maging sandata sa mga aming mga kaaway na nariyan sa aming paligid. Tulungan niyo po kami na sa aming mga sarili, bigyan kami ng mga kalakasan, karunungan at ng gabay sa aming araw-araw na buhay sa paglakad po ng ah, namin sa araw-araw ay tulungan niyo po kami na kayo nawa ang manguna sa aming mga desisyon sa aming buhay, lalo na po sa mga panahong ito na marami na po mga senyas ang mga nagsasabi na malapit na po ang inyong pagdating. Tulungan niyo po kami na amin na pong tanggapin ang mga chance na ito. I-grab na po namin ito na kami po ay magbago at prepare na po sa mga in this present time para po sa huling pangapanahon ay kami po ay handa at upang handa rin po na makapasok sa kaharian na inyo pong inihanda para sa amin. Sa araw po na ito, pagkalooban niyo po kami ng lakas sa aming po mga gagawin. Ito po nawa ay makakalugod sa inyong mangalan. At ganoon din po sa aming paghahanda sa darating po na araw po ng Sabat na inyo po kaming tulungan, namin po mapaghandaan ang lahat ng mga bagay upang sa pagdabog po ng araw ay kami po ay handang magbigay ng serbisyo at magbigay ng at sama-samang bulay-bulay at mag-aaral lang ng salita. Tulungan niyo po kami at ah, ingatan niyo po kami sa aming araw-araw na buhay. Ilayo kami sa mga uri ng kapamakan at mga temptation at ganoon din po sa aming mga mahal sa buhay po na hindi namin kapiling. Sa mga oras na ito, inyo po silang ingatan at pagpalain. At inyo rin pong pagalingin ang mga taong ngayong sumasapit ng mga karamdaman, mga lubalubang karamdaman. Inyo po silang pagalingin ang inyong mapagpaalang kamay upang sa kanilang galing sila po ay manumbalik sa inyong gawain. At inyo rin po kaming linisin at patawarin kung saan niyo po kami nasumbungan ng mga pagkukulang at pag-aasala sa isip man, salita at sa gawa upang sa amin pong pagharap sa inyo ay kami po ay malinis ninyong makita at maging karapat-dapat sa inyong harapan. At ito lang po ang aming samutiling at dalangin sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Thank you very much, Brother Jefferson, for the wonderful message. May we all have been blessed by hearing that. And I would like to continue to invite everyone to join us for our online programs every 5 a.m. in the morning and 6 p.m. in the evening for our daily morning and evening devotionals. But this evening we will have our Vesper worship at 6. So, sana makita-kita pa muli tayo doon. And for now, dito na po muna nagtatapos ang ating program. Muli po, good morning and may God bless us all.